Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin siya sapagkat siya ang buhay natin ngayong araw na ito. We give you glory, O Lord. Salamat po sapagkat kami may buhay at may lakas. Paano po ba nabubuhay ang tao ng payapa, masaya, at magkakaroon siya hindi lang ng kasaganaan kundi magandang buhay? 1 Timothy 2:2, live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Isang paulit-ulit po na tema na itinuturo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at ng kanyang mga guro ay magkaroon tayo ng payapa, tahimik at maayos na buhay. Maraming paraan patungo dyan at isa dyan ang batas na pag-uusapan natin ngayon, how to have a peaceful and a quiet life, be the first and last. Tayo po ang mga mauna sa dapat ating pagkaunahan at tayo ang mahuli sa mga bagay na dapat ay huli tayo. Panginoon, salamat po sa buhay na ito. Pinahihiram niyo sa amin upang tamasahin namin ang iyong mga pagpapala at upang kami mamunga ng kasaganaan at mamunga kami ng Panginoon ng kabutihan sa buhay na ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kung may mga karumihan kayong nakikita sa aming puso, ito'y inyong pakilinisin, O Diyos. Hugasan niyo po kami ng dugo ni Jesus na aming tagapagligtas at nawa, maging malinaw ang aming isip para kami maturuan niyo ngayon. Sinusuko namin sa iyo ang anumang maaaring maging hadlang upang kayo'y makapagsalita, makapagturo ng may kapangyarihan. We surrender to you our cares, our sorrows, our pains, our frustrations, our anger, our sins. Take them away, O Lord, as far as the east is from the west, so that we may be like empty vessels, ready to receive your blessing. Walk in our midst, heal our diseases, O God. Strengthen our weaknesses, enlighten us from our darkness of mind, and may you be Lord, may you be King over our lives. We surrender our will to you, Father. Right now we ask you, let your will be done in the lives of your people. Protect us from lies and falsehood, from ignorance and darkness. Protect us even from malicious plans of evil men and evil spirits. May you also protect our loved ones who are not with us right now. Father, take over, be our speaker. Use your servant as channel of your blessing, but be the source and the power of it. Father, we ask you, in the name of Jesus, your Son, our Lord. Amen. Paano nabubuhay ng payapa? To live a peaceful and a quiet life, first is be the first. Mauna na. And we mean, be the first to speak in a godly way. Napakaraming gulo ang dinadala ng mga bibig at mga salita na hindi makadiyos. Kung minsan ang ating iniisip ay makadiyos, pero ang pamamaraan, ang pagsasalita, ang pagbibitiw ng mga pangungusap ay hindi makadiyos. Kaya ang nagiging wakas pa rin ay gulo, bagamat maganda ang hinahangad. Be the first to give greetings. Isa siguro napakasimpleng rule ng buhay yon. Madaling gawin, pwedeng gawin ng sino man. Mauna na tayong magbibigay ng magagandang pananalita, mga pagbati sa ating kapwa. Kumisan kasi ay nakakahiyaan at pagka nagkahiyaan ay pinaninigasan na at maghapon na ay wala pa rin bumabate kahit na nga magkatabi. Kumisan kahit sa church, mahirap ba namang ngitian ang inyong katabi? Mahirap ba namang batiin ng konti? Hindi naman ganun kahirap. Pero bakit kuminsan ay nilalabanan natin yung natural? Natural kasi sa atin, we like to speak to people, we like to greet. Although many of us are shy, so we try to put up a front and we try to look like roaring lions while inwardly we are really gentle rabbits. We don't have to be over-defensive because in life you have to take that risk so that you can plant with the possibility of harvest. Give greetings. It's not very hard to do. 3 John 1:14, the friends here send their greetings. Greet the friends there by name. So, paulit-ulit po yung tema na yan ng pagbati, lalo-lalo opening ng mga letter, pagbati muna. Kung minsan magte-text tayo sa mga tao, hindi madaling balita, kung minsan ay hindi masarap na balita, kung minsan ay hindi magandang mensahe, tapos wala man lang ka-greetings. Kahit nga po mga kotse may bumper no? Meron ka man lang konting shock absorber kahit sa kotse, hindi bigla-bigla na lang. Mano ba naman sabihin mong greetings, mabuhay, hello, blessings, bago ka magsabi ng kung ano-ano mga utos, mga pagalit, at kung ano-anong mga paninita na hindi naman madaling tanggapin. Greet in a friendly, in a godly way. It sets the atmosphere, it sets the tone for a much more peaceful life. Matthew 5:47, and if you greet only your brothers, what are you doing more than others?
Kung ang binabati lang daw po natin ay yung mga kakampi natin, mga kapatid natin, kahit daw ang mga hindi mananampalataya, kahit ang mga anak ng kadiliman ay ginagawa naman yon. So dahil tayo mga anak ng Diyos ay dapat nalalampasan natin ang nagagawa ng iba. At nakukuha nating batiin, maging hindi natin mga kakampi, hindi natin mga kakilala, hindi natin mga kapalagayang loob. So you want to begin a day, you want to begin a relationship, you want to begin even a spatial relationship, meaning share the same space. Be generous with your greetings. Also, you want a happy life, be the first to say sorry. Of course, only whenever proper and correct. And when we say it is proper and correct to say sorry, that could be if you were the maker or the co-maker of a problem. You don't have to be the originator of a problem. You can be part of the problem and a co-maker of it with your wrong reactions. So kahit hindi tayo nagsimula ng gulo, kung tayo naman ang nagpatuloy nito, o ang ating katahimikan ang naging dahilan para ito tumuloy, o ang ating pagsasalita ang naging dahilan para ito lumala, kasama na rin tayo sa dapat mag-sorry nun. Hindi na mahalaga kung sino nagsimula, sino naman kasi ang tumapos, sino ang nagtuloy. So in the eyes of heaven, pare-pareho lang nagkamali, it's only a matter of time and who did it first. When is it proper to say sorry if you are the maker or co-maker of a problem, or if your action or reaction worsened the problem? Kasi may mga problema naman po na kung tama ang reaksyon natin, malulutas na eh. Pero dahil hindi maganda ang ating reaksyon, lalong lumala. Therefore, you say sorry when you committed a wrong by commission or by omission. Sometimes by not doing the right thing, by not reacting in the right way, ang nangyayari, nagiging kasama tayo na masisisi sa paglala ng isang suliranin. Ang turo ng Panginoon sa mga tao na nagdadala ng offering daw sa harapan ng Diyos, Matthew 5:23 and 24, if you remember that your brother has something against you, go and be reconciled to your brother. That means you are bringing a peace offering to God to make peace with God. Sabi niya, make peace with people first. If you cannot make peace with people that you see and touch and hear and live with, how can you have peace with God? At ang pinakamabilis daw pong paraan para tayo pumasok sa kapayapaan at pakikipagkasundo sa Diyos ay makipagkasundo sa ating kapwa. And remember, ito pong Matthew 5:23-24, hindi yung tayo ang may sama ng loob sa ating kapwa, tayo ang may reklamo, no, kung sila ang may reklamo. And then you know that you are a co-maker or a maker of the problem, sabi niya, be reconciled. Matthew 5:25, settle matters quickly with your adversary. Dalawa pa lang yan, be the first to greet, be the first to say sorry. Ang laki-laki na ng mag-iiba sa ating buhay. Marami naman kasi mga tao, inaantay lang nila na mag-sorry tayo. Sila, ako rin naman, sorry. Natatakot lang silang maunang mag-sorry dahil baka pag nauna sila sabi, kita mo na talaga ikong may kasalanan, sinasabi ko sa'yo. Dahil yung tuloy iba natatakot umamin. Dahil kung alam na alam mo lang, halimbawa, alam mo, sorry, nagkamali ako sa'yo. At ang sasabihin ng isa, alam mo, ako rin naman nagkamali. Wala nang matatakot mauna mag-sorry. So huwag din nating dadalain yung mga nauuna. Naku mo sila na yung naunang bumati. Ay, mababati-bati ka ngayon, gaganunin mo pa. Lalo mo silang dinidiscourage. Sisumpain nila na next time, hindi ako mauuna. So magpapatigasan ngayon kayo ng loob, humihirap ang buhay. Be the first. At kung magkakamali tayo mga kapatid, commit an error on the side of being godly, if it is an error at all. So nagkamali ako pa nagbaba ng pride ko. Hindi pagkakamali yun kahit kailan. At malaking naman pagkakamali, yung hindi ikaw ang nauna nagbabanon at patuloy ka nagtaas ng iyong tore, yun ang tunay na pagkakamali. So if you're unsure that you might commit an error, err on the side of being kind. Err on the side of being humble, because even if people did not appreciate your humility, God appreciates it. And at the end of the day, it is God's blessing and favor that we really need. Be the first to say, it's all right. And mean it. In other words, be the first to forgive and express it. Hindi lang tayo dapat mabilis na humihingi ng tawad, mabilis din tayong nagpapatawad. Unahan. At hindi mo naman siyempre sinasabing, pinapatawad na kita. Kasi napaka-condescending nun para talagang napakataas ang iyong kalagayan para magpatawad ng kapwa. So kung nagkamali ang iyong kapwa, at ayaw mo naman sabing pinapatawad na kita dahil parang ang linaw-linaw naman na siya ang mali at ikaw ang tama, pwede mo namang magsalita ng ibang bagay. Batiin mo siya, padala mo ng pinya.
ngitian mo as usual, ibig sabihin nun pinapatawad mo na, naging mas madali pa. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Tatlo pa lang yan. Mauna kang bumati, magsabi kang okay lang, at talagang mean it, and you seek forgiveness, baka kalahati o higit na nakalahati ng mga social problems natin, mga kapatid, nalutas na. Yung mga pinapasan natin na hindi natin dapat pasanin ay gumaan na at nawala na sa ating balikat. If man would study his problems, he would find out that most of the time, he is the manufacturer of it. Kasi wala pong pwedeng mangyari sa ating buhay na hindi natin papayagan. Binigyan tayo ng free will ng Diyos eh. So pati ang ating mga pakikipagkagalit at pagtatagal ng mga kagalitan na yan, kasi pinayagan natin. Kung hindi man tayo ang lumikha, pumayag naman tayong matuloy yun. Merong pagpayag dapat ang tao at pagsang-ayon sa anumang mangyayari sa kanya. Dahil hindi naman siya hayop. Siya'y tao na binigyan ng Espiritu ng Diyos. May layang pumili kung ano ang gagawin niyang reaction. Kung may nang iinsulto sa'yo, kung hindi naman kayo papayag na pa-iinsulto, hindi naman talaga kayo mai-insulto ng lubos eh. Hindi ibig sabihin na tatakpan yung kanilang bibig para huwag sila makapagsalita. Kahit ano pang sabihin nila, kung hindi naman yun ang ginagawa ninyo, wala pa rin talab yun. Kahit anong panglalait at pagmamaliit sa inyo ang gawin ng tao, kung ginagalang nyo ang inyong sarili, ay hindi nila kayo kayang matahin. So kailangan may pagpayag tayo para mangyari ang isang bagay. So outdo the rest in doing the right thing. Outdo the rest in saying the right word. Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Wala naman siguro po tayong bagong nabasang verse pa. Wala pa sigurong bago sa ating pandinig. So ang point ay hindi kung alam natin, kundi ginagawa ba natin ang mga bagay na ito para naman matupad-tupad ang mga gusto nating kapayapaan sa buhay. Lord, give me peace. Lord, give me peace. Lord, give me happiness. Ganyan ang mga prayer natin. Pero matagal nang inilagay sa Biblia ang mga paraan at hakbang para yan ay unting-unting matupad. So huwag lang tayong hingi ng end product. Dapat ginagawa natin yung step-by-step method to get to it. At yan ang kayang gawin ng tao sapagkat ay binigyan ng Diyos ng kakayahan at ng tulong para yan ay mangyari. Be quick to say thank you. Kung minsan, hindi mo nadidinig yung thank you, lalong-lalo sa magkakamag-anak. Tatay at nanay, husband and wife, sister and brother, bihira. Marami po sa ating mga Pilipino naaasiwa na nagte-thank you dahil parang sobrang formal. Kaya kung minsan hindi mo naman sabing thank you, TY, you try to make it sound so casual because it's so hard to say thank you. But let's make it a habit to say that. Bakit ang dali-dali naman sa iba na magmura? Ang dali-dali magchismis, ang dali-daling manghamak, manginsulto, pero hirap na hirap mag-sorry, thank you, I love you. Ba't hirap na hirap sa mga tamang dapat na sinasabi? Colossians 3:15, be thankful. Be thankful. So be the first to do what is good. Be the first to say what is nice. Ano naman yung be the last? Kasi be the first and last tayo. You want a happy life? You want a peaceful life? Be the last to shout. At yan lang ang matandaan natin sa buhay na ito, pwede na kayo mag-uwian. Hindi na tayo lugi sa araw na ito. Be the last to shout. In fact, do not raise your voice at all. What is wrong with shouting? What is wrong with raising one's voice? Ano nga po ba ang mali? Ano bang problema pagka tayo nagtataas ang boses at sumisigaw? Unang-una, shouting exposes one's weaknesses. It betrays you. Akala nung sumisigaw at naninigaw, nagiging sikat siya. Wala pa siguro kayong hinangaan na tao dahil sumigaw siya sa kanyang kapwa. Maaring katakutan, maaring sundin, maaring pagbigyan, pero hindi hinahangaan. Hindi iginagalang ang palasigaw. Kinatatakutan, pwede. Shouting exposes and betrays one's weaknesses. Ano po ba ang mga kahinaan ng tao na ibinubunyag at ipinahihiwatig ng kanyang pagsigaw? One is weakness of character. Why weakness of character? Because shouting means loss of control. Napapasigaw ka dahil nawala ka na ng control, nawala ka sa sarili, nagdilimang yung paningin. So it's a weakness because it means you cannot control yourself.
How can you entrust somebody the control of your life, of your well-being, when that somebody cannot even control his emotion, his mood, his temper? So you want to really be strong, huwag niyong daanin sa lakas ng boses, strengthen your character. Alam niyo po yung mga mabababaw na mga direktor sa tanghalan, sa pelikula, mga mabababaw na mga choreographer, laging sumisigaw. Boses nila pumapailang lang doon sa buong rehearsal hall. But you know the greatest choreographers? For instance, Martha Graham, she gives her instruction in whispers. So everybody's dying to be quiet to hear the instruction. Kasi they want to hear Martha Graham. Ngayon, kung wala namang interesado makinig sa'yo, kailangan lakasan mo talaga yung boses mo dahil kung hindi mo ipagpilitan yung lalamunan mo sa mga tenga ng iba, hindi ka naman talaga papakinggan. So yung sobrang lakas magsalita para lang kumuha ng atensyon, actually sinasabi niyang wala naman akong kwente, hindi naman ako papakinggan kung hindi ako maghihiyaw eh. So it betrays an inner weakness. Yung talaga pong secure tungkol sa kanilang sarili, mayroong nasasabing matino, may laman ng utak, pinakikinggan, mabagal din magsalita. Kasi hindi niya kailangan magmadali dahil baka mag-alisan yung nakikinig. Maliban na lang sobrang bilis ng takbo ng kanyang utak, hindi makahabol ang kanyang bibig sa production ng kanyang thoughts, kaya mabilis din siya magsalita. That's an exemption. And it's a problem when you think very, very quickly because usually your mouth cannot cope. And sometimes your listeners cannot cope. Hindi ka mahabol ang nakikinig dahil ang bilis mo mag-isip. And it's a challenge. But mostly, people who are sure that people will sit up and listen, speak slowly and softly. Wala ka sigurong makikita ng mga napakatatalinong tao naghihiyaw lagi. Hindi nila kailangan ng tricks para pakinggan. The empty can strikes loud. So nakikita po natin, isang pagpapahiwatig ng kahinaan ng pagkatao ang pagiging palasigaw. So sabi sa Nahum 3:14, strengthen your defenses. Strengthen yourself so that you don't have to be standing taller than what you really are. Alam niyo yung cobra, pagka biglang natakot, pinalalaki niya yung leg niya. Malaki ako. Di ba? Yan ang sinasabi niya. Matakot ka sa akin, pero actually natakot ka sa iyo, nagulat. Kaya lumalaki yung ganun. Yung mga bear, ganyan, yung mga ape, kasi nananakot. Napakarami po, pag nanonood kayo ng mga educational channels, yung mga hayop na pagka biglang natakot mamatay, sila yung naglalaki-lakihan na ganon. Kasi, baka sakaling matakot yung kalaban. At ganon din ang mga taong sobrang palasigaw. So, strengthen yourself, strengthen your cause, strengthen your thoughts, not your bluffs. At nakikita natin yan sa sobrang palasigaw. Shouting expresses a weakness of reason, of argument, of cause. Weak people use shouting and anger to have their way. Sino ang mga pinakapalaiyak? Di ba't mga bata? Kasi wala silang lakas, wala silang kapangyarihan, dinadaan nila sa iyak. Para kung ikay maawa o kaya ay maguluhan, matahimik talagang batang ito. Di ba? Kung hindi mo man mahal, para bigyan ng gatas, matahimik talaga na makatulog ka, ito ang gatas. So yung pag-iiyak na ganyan, ay tool yan ng mga mahihina. Some people use crying, self-debasement, and sometimes prolonged silence, yung kabaligtaran, para lang sila ang makapanaig. Yung mga palaiyak, sila ay gumagamit ng kahinaan, ang appeal nila ay sa habag ng tao. Mga kapatid, kahuli-hulihan na dapat, last resort yung habag, yung parang awa mo na. Dapat pag lumalapit kayo sa tao, kailangan ko ng 500 pesos. Pinagtrabahuhan ko naman, pinaghirapan ko, kinita ko, pinaglaba ko sa iyo, ipinaglinis ko ng kotse mo, ipinagalaga ko ng anak mo, ipinamalengke ko sa iyo, ipinagluto ko sa iyo, so bigyan mo ka ng 500. May dignity. Wage. Pero wala naman akong ginawa sa iyo, wala akong naitulong sa iyo, pero kailangan ko ng 500, parang awa mo na.
Kung gipit na ang tao at siya may sakit, sobrang matanda, sobrang mahina, pwede ka magpaawa. Pero dapat ang tao hindi lang nabubuhay sa awa ng iba. At hindi ka lang dapat na patuloy na nabubuhay dahil patuloy kang kinakaawaan. Kaya wala kang ginawa kundi paawain ang mga tao sa iyong sarili. Kahit may maganda kang damit, pangit ang isusuot mo. Meron daw asawa ng pastor, may pupuntahan sila, ang ganda-ganda ng bihis. Sabi ng pastor, ba't ang ganda ng damit mo? Baka walang mag-love gift sa atin yan. Suot mo yung mga gutay-gutay para tayo kahabagan. No? So kung ikaw may pastor, kung nagpapakain ka naman ng mga tao at nagpapakain ka ng first class na spiritual food, mano ba naman nabigyan ka nila ng first class na support? Pero kung wala ka naman na ibibigay ng first class na support, umasa ka na lang sa awa. But it's not dignified. Value for value. Pagtrabahuhan mo ang kailangan mo sa iyong kapwa, an exchange. Para hindi ka laging humihingi ng awa. At yan po kadalasan, ang tool ng napakarami natin mga kababayan, puro awa. Because we have been warped in our thinking to always give to the needy and not to the deserving. It is unjust to give to the needy when you should give to the deserving. Because the laborer is worthy of his hire. Yung nagtatrabaho dapat ang binibigyan mo. At sabi sa Bible, anyone who does not work should not eat. Ngayon, kung hindi na lang nakakapag-work dahil sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang mahina, kaya naman mayroong Christian love and charity. But it is not for all time and for all people. We must work. We must deserve what we should eat. At hindi tayo dapat umaasa sa awa. So yung lagi nalang nag-aawa. Pang-blackmail kuminsan niya ng matatanda, no? Sa kanilang mga anak. Merong isang anak na nag-a-achieve, merong hitang hindi. Wala siyang ginawa kundi hingan to na hingan para ibigay doon. Pag hindi nagbigay itong meron, lutulo na ang luha. So na-blackmail lang yun si anak. O bigay na sa kapatid na batugan dahil umiiyak si nanay. No? Yung paggamit ng luha para maniobra ng tao, para mag-manipulate. No? It's a sign of weakness. It means that you have no strong argument. You have to resort to emotional blackmail. And some people, of course, resort to prolonged silence. Yan naman ang number one na trick ng mga asawa. Hindi nakakuha ang gusto, mananahimik ng 3 araw. Susuko ka rin pag di ka kinausap hanggang ika-4 na araw. Ibibigay mo na ang gusto. Manipulation yan. Kung hindi ninyo makuha ang gusto nyo dahil sa magandang pangangatwiran, gandahan nyo ang pangangatwiran nyo o gandahan nyo ang inyong cause, pero huwag gamitin yung pagtatampo-tampo, pag-iyak-iyak, dahil yan ay manipulation. It doesn't appeal to reason, it only appeals to emotion. It means you have no respect for yourself and for your cause, and it means you have no respect for the other person because you're manipulating the person so you can have your way. At ganyan din yung pinag-uusapan natin na sumisigaw. Yung pagdating pa lang, gutom ako! Wala pa bang mainit na walang dito? Siguro ng babae yun. Sa takot na masita mo, inuunahan ka na. Kaya yung mga pagsigaw-sigaw, may tinatago yan. These gimmicks are manipulative. And the children of God should not use it. Because we are the people of truth. We're the people of dignity. Kailangan patibayin mo ang iyong mga ideya, ang iyong mga filosofiya, ang iyong mga paniniwala. Hindi makukuha mo ang gusto mo sa pagpapaikot ng iyong kapwa. Don't use emotional blackmail. Only weak characters have to lean on strong delivery. Only weak characters have to lean on manipulation. Ang daming ganyan. Mga gusto lang magpa-cute. Gusto lamang na makapanayam ka o makausap. Pastor, magpapakamatay po ako. Ang gusto na kasi, Ken, wag, pupuntahan kita, ipagpe-pray kita. Kung tinanong mo, kailan? Goodbye. Naku, wala pa naman kasing tunay na nagpapakamatay na nagpapaalam. Huwag kayong magpapamanipulate sa nagpapaalam. Kasi ang tunay na nagpapakamatay, ayaw nila mapigil ang plano nila. Tahimik na lang sila. Makikita mo na nakabigti, tumalon. Pero yung marami pa mga pahimakas, ayan, malapit na. Lulunukin ko na ang lason, lulunukin ko na. Bina-blackmail lang kayo niyan. At pag nagpa-blackmail kayo, naku, ganyan. Sa counseling, we have seen them all. No? Everybody, pastor, gusto ko po kayo makausap, may problema ako. Pero 3 oras mo nang kausap, wala pa yung lumalabas na problema. Wala lang palang magawa, gusto magpa-cute. Pwede po bang kumalong? Alam na po namin mga counselor, yung may tunay na problema at yung nagpapa-cute. No? At yung biglang, yung pala uutangan ka lang, 2 oras ka pang niluhaan, ang ending pala, meron ba kayo dyan?
Kaya pag may nagtatanong, Pastor, pwede po magpa-counsel? Anong goal ng counseling natin? Itatanong ko agad at huwag kayo ma-offend. Kasi iba, 3 oras ang inubo sa panahon mo, wala naman pala talaga. No? Anong kan mo? Kasi po, ano yan? Pera ba yan? Magmumunta ka ba? May sakit ka ba? Ano yan? Kasi po may sakit. O yung punta ka sa Kuya Cares. Agad-agad, ita-traffic mo. Kasi uubusin na lang oras mo. Just because they think they're miserable, they have the right to make you miserable also. No? Kaya pinoprofessionalize natin yan dahil we also protect our counselors. Ang dami na po natin mga counselors na napagsamantalahan ng iyak ng iyak, naperahan, nahingan, dahil nag-iiyak-iyakan. Alam nyo kasi yung mga mapagsamantala, dito sa church madalas pumunta yan kasi alam nilang mabubuting loob ang mga narito. Kaya hawakan nyo mga bag nyo habang nagpe-pray kayo. Hindi kayo nakakatiyak sa katabi nyo, ha? Baka nila buksan ng bag nyo, lagyan ng mga blessing, di ba? Hindi nyo alam kung anong pwede nilang agenda sa inyo. Hindi ko mo nakikisister-sister ay pwedeng pagtiwalaan. Alam nyo nung araw na maliliit ang mga churches, 50 members, 100, you know each other, mas may protection kayo, internal. Pero pag ganito karami, kailangan mas maingat. No? Sabi nga ni Lord, well, be wise as serpents, but be meek as doves. Kailangan marunong ka. At marami nagmamanipulate sa atin, di po ba Christian kayo? Nako, may balak ito. No? Yung di po ba, brother ninyo ako? Yung mga ganyan. Dahil sineset na yung mind mo para ka mamanipulate. So, what do you do when you want to really win the day? Strengthen your argument. Reason for reason. Isaiah 1:18, let us reason together. Katwiran ng pairalin, hindi emosyon. Another way, of course, that shouting makes life miserable. Shouting brings the discussion off course. Walang nagsigawan na nalutas yung usapan nila. Lumalala lagi yon. Because shouting pushes the discussion into confusion, into failure, into ruin, into a contest of brute force. So ang mananalo, yung may mas malaking lalamunan. Pero yun ba ang dapat na nagwawagi? Shouting derails reason, and reason negotiation. Kaya hindi ginagamit yan. Oras sa sumigaw na ang tatay, oras sa sumigaw na ang nanay, oras sa sumigaw na ang kuya na nag-eentrega, oras sa sumigaw na ang sinuman, ibig sabihin nun, ako ang may kapangyarihan, wala tayong pakialam sa katwiran, lalakasan kong boses ko at akong mananalo. Yun ang sinasabi ng sumisigaw. O kaya wala naman talaga ako maikatwiran, bago ninyo ako mabisto, sisigawan ko na kayo para kayo baka sakaling masindak. It has no space in civilized and very especially in Christian interaction. 2 Timothy 2:23-26, don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Those who oppose him, he must gently instruct. And they will come to their senses and escape from the trap of the devil. So ano pong goal natin pag may naliligaw ng landas? To gently instruct them, at ang goal is not to win over them, but so that they will come to their senses and they will not be deceived by the devil. Yan din po ang goal ng counseling. Para magising ang tulog, luminaw ang nilalabuan, para makagawa ng tamang pasya at huwag mamaniobra ni Satanas. Kung naging mainit na ang inyong usapan, nagkagalit na kayo, nagbatuhan na kayo ng baso, paano magkakaroon ng kaliwanagan? Paano magkakaroon ng pagbabagong loob? Kaya kailangan ay hinahon. At kung hindi po tayo handang huminahon, kung mainit ang ating ulo at kumukulo ang ating dugo, huwag muna mag-usap. At hindi dapat mga debate. Hindi nagdedebate at lalong hindi pinagdedebatehan ng Diyos, ang doktrina, ang ganyang mga bagay. Pupunta ka sa isang church, ito yung doctrine nun, di sumang-ayon ka, kung ayaw mo, di lumipat ka sa iba. Pero hindi ka pupunta doon para makidebate doon sa mga taga-ron na inabutan mo na at gusto mo ngayong i-impose itong bago mo na pag-aralan at huli mong lagnat na doktrina, dumapo ka lang naman nakisali, bakit ka dumating-dating? Di pupunta ka sa iba. Ganun lang naman kasimple ang buhay, lalo sa mga bansa na mayroong religious freedom. Yung iba pa manghahamon ng debate, pag debatehan natin ng doktrinang ito, ang doktrinang yan, hindi yan pinag-i-debatehan, yan ay pinaniniwalaan. Kung hindi ka naniniwala, di huwag, sino pumipilit sa'yo? Pero huwag mo rin pilitin yung iba na naniniwala sa paniniwala mo. Dahil wala pa namang nagdebating nagkasundo. Lumalala lang ang away hanggang mamaya nagbunutan na ng barel. Walang nararating na mabuti.
yung mga mainit na mga pagtatalo-talo. Shouting provokes unwanted and undesirable responses. And what are these? Anger, shouting back, violence, and the closing of doors. People close their ears, their minds, their hearts to what the other person is saying. So absolutely, there is now a communication breakdown. Walang nararating ang pagsisigawan. Proverbs 15:1, a harsh word stirs up anger. Galit ka na nga, pinahayag mo na yung galit mo. Ang sinabi pa mas nakakagalit na salita, mas gagalit ka ngayon, mas lumala. Hindi ko po alam sa mga may asawa dito kung nagsisigawan kayo. Pero kung nagsisigawan pa kayo, tama na yan. Wala namang nangyayari, nagkakasakitan lang kayo ng loob. At pagka laging nangyari yan, lumalayo ang loob nyo sa isa't isa. Nasisira lang inyong mga samahan. It's better to win your spouse's heart rather than to win the argument. Because those that always strive to win an argument usually lose their loved ones. So pipili ka lang kung anong uri ng pagwawagi ang iyong gusto sa buhay. Proverbs 25:11, a word aptly spoken is like apples of gold in settings of silver. Yan daw ang tunay na mga hiya sa buhay, mga salita na napakaganda ng bitaw. Tamang-tama ang timing, tamang-tama ang korte. Proverbs 25:12, like an earring of gold or an ornament of fine gold is a wise man's rebuke to a listening ear. And remember, no ear likes to listen if you're shouting. So mas maganda na mas gentle yung approach. Kung hindi natin kaya maging gentle ngayon, bukas na lang, sa isang linggo na lang. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Meron pong blessing ngayon na isa ring curse, yung cellphone. Nung araw, pag nagalit ka sa isang tao, susulat ka pa, pupunta ka pa sa koreo, bibili ka pa ng sobra, ihuhulog mo pa sa buson, lalakad pa ang sulat mo, 2 linggo bago makarating sa pupuntahan, susulat siya, pagbalik sa'yo, 1 buwan na ang lumipas, malamang humupa ng iyong galit. But not with a cellphone, my dears. Pag bigla ka nagalit at pinindot mo agad yung cellphone na yan, o nag-text ka agad at pinindot mo na yung send, hindi mo na mababawi ang mga pinawalan mong mga sibat. Ang mga bala na pinawalan mo, hindi mo na kayang bawiin pa. So easy on the cellphone when you're angry. Bago kayo magte-text, bago kayo tatawag, pag galit kayo, magpalipas muna kayo ng panahon. Dahil malamang na baka pagsisihan nyo pa ang sasabihin ninyo. Yung cellphone nyo, lagyan nyo ng lock. Mga 200 numero. Para matagal, humupa na yung galit ninyo. Kung minsan, napindot mo na yung send, ang pagsisisi mo. Kung pwede ka lang lumipad sa himpapawirin at habulin mo yung na-send mo. Kaya lang, hindi mo naman alam kung saan dumaan, di ba? Saan mo hahabulin yan? Easy on the cellphone when you're angry. Kailangan dahan-dahan. Don't make people stop listening. Because when they stop listening, then wala nang mangyayaring solusyon. Shouting degrades the object. Minamaliit, kinakawawa ang sinisigawan, but also it degrades the doer. Bumababa din ang kalagayan ng sumisigaw. Merong isa na ikinuwento lang naman sa akin. Presidente ng Bible College. Umuwi sa compound ng kanyang Bible College. Natagalang magbukas ang gwardiya. Ang ginawa ng presidente, bumaba sa kotse at pinagsisigawan ng gwardiya, hindi mo ba ako kilala? Ako ang presidente ng Bible College na ito. May humanga ba? Wala. Hindi na ba nakakahanga yung pinagalitan mo yung gwardiya at di ka kilala ni kong presidente? So, lumiliit ang pagkatao ng lagi nilang nagpapadala sa simbuyo ng damdamin, lalo sa galit. The one who shouts loses dignity. The one who shouts loses prestige. In fact, the one who shouts loses face. Lalo't ang taas ng ranggo nyo, tapos pinapagalitan nyo yung napakaliit na kawani, parang hindi naman kailangan yun. Memohan mo, sulatan mo, ipadisiplin mo, pero para makipagtaktakan ka sa kanya, hindi naman paggalang sa sarili yon. So, pag tinitingnan po natin yan,
You think you have a high rank in society? You think you have a high rank in the family? You think you have a high rank anywhere? Behave. Because behavior is a hallmark of great people. No? Yung kapayapaan ng loob, yung kapanatagan, kababaang loob, quality yan ng mga tunay na mga dakila. To shout is walang class. Cheap. Baduy. No? So tanungin nyo ang inyong katabi, baduy ka ba? Palasigaw ka ba? Alam na namin, ikaw ang tatay dito, pinapalaban mo kaming lahat, pero kailangan mo ba kami sigawan? Diba? Alam na namin yun eh. Alam na namin, ikaw nagpapaaral sa amin, kailangan mo ba kami pagmumurahin? Kaya tuloy ang kabutihan, nabubura. Alam nyo, gagawa ka ng mabuti sa kapwa, tapos pagsasabihan mo naman sakit, burado na kabutihan mo. May galit pa nga sa iyo eh. Lalo ka nalugi. Pinapakain mo, tapos sabi mo, oh, kaya lakas-lakas yung lumamon, lamo kayo ng lamon. Kahit ano pang ipakain mo dyan, walang pagtingin sa iyo. Sayang ang iyong kabutihan. Proverbs 14:17, a quick-tempered man does foolish things. Lalong-lalo yung nanunumbat, meron lang hindi nagustuhan na ginawa mo, isinumbat na agad lahat ang nagawang kabutihan sa iyo. Pagka nanumbat ka, kapatid, bayad na yon. Nasumbatan mo na, nakapaningil ka na, tapos na, huwag ka nang umasang may utang na loob pa yung tatanawin. Sinumbatan mo na eh. Bayad na. Sinaktan mo na yung damdamin eh. Tayo pa naman mga Pilipino, alipinin mo ako, alilain mo ako, gutumin mo ako, pawisin mo ako, huwag mo lang sasaktan ang loob ko. Di ba? Napakahalaga sa Pilipino yun. Eh, ang pinakamabisang pananakit ng loob, salita, words. Mabuti pa, hampasin mo na ng palo-palo, batuhin mo ng aparador, huwag mo lang sabihin, patay gutom. Di ba? Huwag mo lang sabihin, bobo ka, pangit. Dahil hindi ka papatawarin, dinadala sa kalooban. Proverbs 23, it is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Yan daw ay isang hallmark ng mga hangal, palaaway. Laging naghahanap ng babag. Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control. Ang mga hangal daw talagang bigay na bigay pag nagalit. Pero ang mga marurunong na tao, pinipigil ang sarili. Hindi buong-buong pinagbibigyan yung udyok ng kalooban na ipaglalabas ang lahat ng mga di magagandang gustong sabihin. Shouting leads to loss. It leads to regrets. Proverbs 22:24, do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered. So pag tayo palaaway, mainitin ng ulo, hindi tayo magkakaibigan, sapagkat lahat ng susunod sa Bible, iwasan ka. Kasi nakakahawa yan. Proverbs 26:4, do not answer a fool according to his folly, or you will be like him yourself. Huwag mo daw papatulan, lalo't maling argumento. Pagka yung argumento niya, ginamit mo rin sa kanya, pareho na kayo. That may nagsabi, magkano ka? Ang sagot mo, doble mo. Akala mo, bida ka? Pareho lang kayo. Kasi nagsusukatan kayo sa ganong bagay. Sabi, do not answer a fool according to his folly. Huwag ka sumagot. Kesa sasagot ka, papatulan mo lang. No response is better than a foolish response. So, be the first to bless. Gawin natin role yan sa life. Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Can you imagine you speak to one another in psalms and hymns? Paano ka mapapaaway nun? Be the first to bless, be the last to curse. And to have a peaceful, beautiful life, be the last to shout. Better, brothers and sisters, never shout at all. To raise your voice a little bit just to be emphatic, but not to shout because you're angry and you have lost control. Raise your voice to be heard. Baka hindi ka lang nadinig, lalakasan mo lang ng konti for emphasis, but not to domineer and not to lord it over people because of your booming voice. Proverbs 25:15, a gentle tongue can break a bone. You really want to break a bone na may class, may dignity? Use gentle words, but truthful and powerful words. Kasi yung pong makapangyarihan na salita na binitawan mo pa sa isang napakatinong paraan, walang makakapalag sa ganong salita.
Yung tahimik kayong nakaupo, nagkakape kayo, buong payapa mong sinasabi ang iyong argumento na walang makaiwas dahil totoo. Tapos wala namang makakuhang magalit sa'yo dahil hindi ka naman nakakagalit sa iyong approach. That works more than anything else. A gentle tongue can break a bone. So pag may kausap tayo, huwag natin gawin na goal na panalunan yung discussion. Ang ating maging goal, magkaroon siya ng kaliwanagan. Sapagkat kung siya napagpaliwanagan, yun ang tunay na tagumpay. Hindi pa siya nagalit sa'yo. Colossians 3:12, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Hindi yan itinuturo sa atin ng Biblia para tayo ipaapi. Itinuturo yan ang salita ng Diyos dahil yan ang tama. At yan ang mabuti. So be the first to do what is good and be the last to do what is bad. Do not shout. Especially to people who are obviously under your power, you don't need to shout. It's understood. Alam na yon. Do not win in the volume contest. Do not try to win in an ungodly way. Because even if you had a godly cause, if your way is ungodly, that is what will be remembered. Not your cause, but your method. Panginoon, turuan niyo po kami sa mga paalalang ito na magkaroon ng mga practical na aplikasyon sa aming buhay right now, right here. Kung may mga mag-asawa dito, Panginoon, na sa kabila ng pag-ibig nila sa isa't isa, pagtutulungan, mga pinagsamahan, ay nagsisigawan pa rin. Ituro mo sa bawat isa na ito'y wakasan na. Kung may mga makapangyarihan sa aming pamilya, sa aming kumpanya, sa aming komunidad, na dinadaan pa sa sigaw, ituro mong di ito dapat. Di kailangan. At lalong-lalo naman sa mga talaga namang walang katwiran, pero dinadaan sa sigaw, iyak, pagpapaawa, pananakot, para lang sila manalo. Lalo mong ipamukha sa amin, Panginoon, na hindi ito matuwid. The very simple deeds of Siyasatin mo pang aming puso. meaning. Una, turuan mo kami na patawarin yung mga sumisigaw sa amin, mga mali ang mga approach, at unawain namin, Panginoon, na maaaring sila ay nasa kadiliman ng pag-iisip, dinadala namin sila sa iyong paanan, nabigyan mo ng kaliwanagan. At kami naman, Panginoon, ay lumalapit din sa iyo, ipinasusuri ang aming mga sarili, kung kami ang guilty party. Kami ba yung dinadaan sa mga paganyan-ganyan na mga bagay para lang kami manalo? Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Kung meron kayong laging nasisigawan, kung minsan sa pamilya, kung minsan sa opisina, sa barkadahan, meron parang clown, lagi nilang siyang kinakawawa, nasisigawan. Tigilan natin yan. Let us be kind. At ating punan ang mga naging kakulangan natin. Kung kayo isang palasigaw na tao, maraming nasasaktan, kahit hindi nyo ibig saktan sila, ay nasasaktan. Kahit gumagawa kayo ng mabuti, ay nagkakaroon naman ng kakambal ng mga sugat ang inyong kabutihan. Change our ways. We hear the word of God not to increase our knowledge, but to change our lives. At nawa itong isang bagay lang maalala natin, to hold your temper, not to shout, and not to use it as a tool. It's already a great harvest today. Just to realize these things. So kung nasan man kayo, kayo man yun ng bibiktima o nabibiktima o kombinasyon ito, lumapit tayo sa Panginoon ngayon, iyuko ang ating mga ulo sa Kanya. Humingi kayo sa Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng pagtutuwid, ng paggagabay, pagsisihan ang dapat pagsisihan, and let us make a firm resolve to improve our lives by controlling our mouths. We can control our mouths, but we cannot control the mouths of others. We cannot, but we can control the way we react to them. So maging responsable tayo para sa ating mga sarili at para naman sa iba, ilaan natin ang pag-unawa, ang pagpapatawad, maski hindi sila humihingi ng tawad. Be with the Lord and hear the voice of the Spirit. God likes us happy. God likes our lives to be peaceful.